Sa Episode 5, Wrath as a Lightning, lalong lumalala ang sigalot sa Soul Society. Habang sinusubukan ni Ichigo na makawala sa presyong enerhiya ni Quilch, nagsusumpong-sampong na ang mga tagumpay at trahedya sa labanan laban sa Stern Ritter. Nasaksihan ang brutalidad ng mga nakaw na bankay, pagsuko sa takot ni Byakuya, at ang pagbabalik ng Head Captain Yamamoto, upang tapusin ang digmaan. Maaring hindi pa panalo, pero nagsisimula ng bumalik ang pag-asa. Simula nang makulong si Ichigo sa isang dimensional prison ni Quilch OP, gamit ang kanyang The Jail ability. Kahit gaano pa kalakas ang ginawa niyang pagsugod gamit ang Getsuga Tensho, hindi niya mapagtagumpayan makaalis sa jail ability nito. Sa Soul Society, habang umaasa si Ichigo na makabalik, maraming Soul Reaper ang hindi makontak dahil kay Hidanbo. May mga shinobi na nasasaktan habang sinusubukang magbigay signal kay Ichigo. Isa sa mga pinakamalupit na eksena ay nang, ginamit ni Asnot ang bankay na ninakaw kay Byakuya, ang Senbonzakura, Kage-oshi, laban mismo sa may-ari nito. Dito lumabas ang tema ng takot bilang sandata, paano haharapin ang sariling takot kapag ito ay walang makatuwirang pinagmulan. Nang marinig ni Rukia ang mga sigaw mula sa laban ni Byakuya, nagmadali siyang lumapit, ngunit hindi niya namalayan ang panganib sa likod niya, siya ay naatik at iniwan na halos walang laban. Kenpachi's moment. Kahit sa kaunting screen time, si Kenpachi Zaraki, ay nagbigay ng pagpapakita ng kanyang tapang at lakas. Natalo niya ang ilang Stern Ritter nang walang ginamit na bankay, naghahamon sa ideya na hindi laging kinakailangan ng pinakamakapangyarihang espada kapag may tapang at determinasyon. Samantala ipinakita ang nakaraan, kung paano naging kanang kamay ni Yamamoto si Chujiro sa Sakibe, ang kanyang dedication at ang sakripisyo ni Sasakibe. Lumabas din na si Stern Ritter o Driscoll Bursey, ay gumagamit ng bankay ni Sasakibe laban kay Yamamoto. Tinabla ni Yamamoto ang sariling bankay ni Sasakaibe, sinabing hindi ganito kaina ang bankay niya, at pinalasap ang kapangyarihan ng Ryujin Joka, sa isang malakas na eksena. Bagamat may mga bayani at pagpapakita ng lakas, malinaw na mas maraming tanong ang lumitaw, paano tatayo muli ang Soul Society nang wala ang karamihan sa kanilang mga bankay? Ano ang plano ni Ichigo mula sa loob ng jail? Ano ang magiging papel ng iba pa sa mga laban?